Pauwi si Berna sa Manila dahil natanggap na niya ang resulta ng licensure examination niya. Nakapasa siya at eksakto ang pagtanggap sa kanya ni Principal Dennis bilang grade 3 teacher ng San Vicente Elementary School, kung saan siya nag-aral noon. Sinabayan siya ni Gabriel dahil patungo rin ito ng Manila. Isa pa, may kasama si Gabriel sa kotse nito. Ang ate raw nito na lasing, sa kabila ng pagiging playboy ni Gabriel, mabait pala talaga itong tao. Iniisip niya hanggang ngayon ang sinabi ni Sandro, hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi nito na gusto siyang liligawan nito. Ang totoo, gusto niyang magpaligaw dito. Pero natatakot siya dahil baka masaktan lang siyang muli. Isa pa, hindi naman niya gustong gawing panakip-butas si Sandro dahil sawi siya kay Darwin. Siguro ngayon dadamahin muna niya ang lahat, kung seryoso ba talaga ito sa kanya o pinagtitripan lang siya nito. Kinagat niya ang ibabang labi niya, at inisip ang nangyari kanina. What if hindi natapos ang halik na yun, nasa kama na siguro siya ngayon, losing her virginity with him. Nakakatangay ang halik ni Sandro, parang isang alak na nakakalasing. Biglang sumagi sa isipan niya ang babaeng sexy na nakita niya noon sa loob ng kotse ni Sandro. Nakadama tuloy siya ng selos dito. Sino kaya ang babaeng iyon? Baka naman nobya nito o di kaya kalandian lang. Ano bang iniisip niya? Ipinilig niya ang ulo at itinoon sa daan ang tingin. Maya-maya ay tumunog ang cellphone niya. Ikinonekta niya sa Bluetooth earphone ang tawag. Berna, boses ni Darwin. What? Mat-aray niyang sagot. Pabalik ka na ba ng Manila? Malambing na tanong nito. Kumunat ang noo niya. Ngayon pa ito naging concern ngayong hindi na sila nito. Why? Malamig niyang tanong dito. Pwede ba tayong magkita sa oath-taking? Hindi niya ito sinagot. Sapat na naputulin niya ang linya para sabihin niyang hindi niya gusto. Sinasadya ni Darwin na bakuran siya. Nalaman niya na sinasabi pa rin ito sa mga magulang niya na sila pa rin. Kaya uuwi siya para sabihin sa mga ito ang totoo. At para na rin sabihin sa mga ito ang pananatili niya sa Monte Claro kasama ng kanyang lola Belen. Pagdating ni Berna sa kanila, sinalubong siya ng katulong nila. Pinagbuksan naman siya ni Manong Delphine, ang guard nila. Sa subdivision sila nakatira sa Makati, may negosyo ang kanyang mga magulang. Gumagawa ang mga ito ng mga processed foods, tulad ng negosyo ni Sandro. Iyon nga lang, meat products ang ibinebenta nila. Ito ang negosyo nila simula nang lumipat sila rito sa Manila. Kadalasan tanging ang kanyang yaya Melly ang kasama niya sa bahay nila noong bata siya hanggang sa magdalaga. Berna, tawag ni Yaya Melly pagpasok niya sa mansion. Ibinaba niya ang side bag niya sa coach at niyakap ito ng mahigpit. Yaya, hinaplos nito ang buhok niya tulad ng palagi nitong ginagawa. Kinalas niya ang pagkakayakap dito at tinignan ito sa mga mata. Sina mama at papa po, masayang tanong niya rito. 2 linggo na rin ang nakakaraan mula nang nagpaalam siya sa mga ito na tutungo siya sa kanyang abuela. Bumuga ng hangin ang matanda bago siya nito sinagot. Mula nang umalis ka, panay na ang away nilang dalawa. Nagtatalo sila dahil pinayagan ka ni Sir Antonio na pumunta sa probinsya ninyo. Kumunat ang noo niya. Nasaan ho ngayon si mama? Yaya, nilinga niya ang paligid. Inaasikaso ang negosyo ninyo. Palaging mainit ang ulo ni Ma'am Criselda, pati mga katulong na dadamay sa galit nito pagsusumbong ni Yaya Melly. Kaya pala napansin niya na nakayuko ang mga ito nang pagbuksan siya ng gate kanina. Hindi na bago sa kanya ang ugali ng kanyang mama, kahit nga siya ay nagagawa nitong sigawan kapag mainit ang ulo niyo. Kaya minabuti na lang niyang magpaalam sa papa niya dahil mas malapit siya dito. Pasado 1:00 na ng madaling araw nang makauwi siya, kaya minabuti na lang niyang tunguhin ang kwarto niya sa itaas. Hindi ka na ba kakain, Berna? Pahabol na tanong nito habang paakyat siya ng hagdan. Nilingon ni Berna ang matanda at mabilis na umiling. Kumakbang muli siya sa hagdan habang nakahawak sa hamba nito. Dumiretso siya sa kwarto niya. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang basag na family picture frame. Walang nabago mula nang umalis siya. Ang buong kwarto niya ay hindi nilinis. Sinadya marahil ni mama na parusahan siya. Hindi niya namamalayan ang pagpatak ng luha niya habang nakatingin sa paligid. Kinusat niya ang mga mata at umupo sa kama niya. Sinubukan niyang kontakin si Ivy, ang best friend niya, ngunit hindi ito sumasagot. Ipinatong niya ang cellphone niya sa tabi ng lampshade. Pinasya niyang linisin ang kwarto niya.
bago siya mag-empake muli pabalik ng probinsya pagkatapos ng off-taking party nila. Bumuga siya ng hangin at dinampot ang picture na kasama ng mga bubog sa sahig. Masaya ang larawan na hawak niya. Kuha noong 7th birthday niya, ang pinakamasayang araw sa buong buhay niya. Ngunit ang lahat ay nagbago na, hindi na sila masaya. Hindi na tulad ng dati ang pamilya na mayroon siya, puro away na lamang ang naririnig niya mula noong magkaproblema ang mga ito sa negosyo at unti-unting napabayaan na siya ng mga ito. Daddy, Lola Chedeng, told me that we will go back to Canada. Daddy, can I stay here with you? Ayoko po doon sa malayo. Lola Soledad is always mad at me, kapag sinasabi ko po na miss na kita. I want to be with you, Daddy, please. Pakiusap ni Janela habang nakatingin sa mga mata niya. Nadudurog ang puso niya sa pakiusap ng anak niya. Gusto niya pero paano, busy siya sa negosyo, nasa Manila naman ang kanyang mga magulang. Hindi naman niya gustong iasa sa mga katulong ang anak niya. Hinaplos niya ang buhok nito habang nakaluhod ito sa kama nito. Anak, please understand Daddy, gusto kitang makasama pero Ate Berna will help us, she promised. Itinaas nito ang kamay at ginawa ang pinky swear sa magkabilang kamay. She does, tumango ito sa kanya, Daddy, please. Ninitian niya ito at niyakap. Okay, kakausapin ko sina Lolo at Lola Soledad mo para sabihin ko na dito ka na sa akin titira. Naglulundag ito sa tuwa dahil sa sinabi niya, bakas sa mukha ng anak niya ang sobrang kasiyahan, hindi niya gustong makita itong malungkot. Ngayon nakahanda na siya sa obligasyon niya bilang isang ama. Mula nang mamatay si Rebecca ay napabayan niya si Janela. Ngayon babawiin niya ang lahat ng oras na nawala sa kanilang dalawa. Hindi niya gugustuhing lumaki si Janela na malayo ang loob nito sa kanya. Papakiusapan na lang siguro niya ang kanyang mga biyenan na dumb ito na si Janela, total na patunayan na niya ang sarili niya sa mga ito. Daddy, look, ang ganda nitong dollhouse na regalo sa akin ni Ate Berna. Ipinakita nito ang colorful na dollhouse na ginawa na nito kanina, kasama ang mga batang kalaro nito kanina. Daddy, mabait po si Ate Berna, super duper mabait, pwede kaya siyang maging mom ko? Kunot noong tanong nito na nakatingin sa kanya. Napalunok siya at ginulo ang buhok nito. I don't know, anak, si Ate Berna mo, I think pwede mo siyang maging kaibigan. Nakangiting sambit niya rito. Like a real best friend, mahina nitong tanong na nagyuko ng ulo. Hinawakan niya ang mukha nito at iniangat ang baba ni Janela. Anak, hey, I'm also here, I can be your daddy at the same time I can be your best friend. But, Daddy, promise, I can keep your secrets, kinindatan niya ito. Namilog ang mga mata ng anak niya, at niyakap siya nito sa tuwa. Yehey, tili nito habang nakayakap sa kanya, namasa ang mga mata niya habang hinahaplos ang buhok nito. Hindi ito ang buhay na pinangarap niya noon pero wala na siyang magagawa dahil nawala ng maaga ang kanyang asawa, na sana ay katuwang niya ngayon sa pag-aalaga kay Janela. Kinaumagahan, isang sulat ang ibinigay sa kanya ni Manong Tasyo habang nagkakape siya sa may hardin. Walang pangalan o address man lang ang nagpadala. Isang larawan ang kasama ng sulat, larawan ng isang dalaga edad 14 anyos, binasa niya ang maikling nakasulat sa papel. Layuan mo ang babaeng yan, siya ang dahilan kung bakit namatay ang asawa mo. Tinitigan niyang mabuti ang larawan, parang nakita na niya ang larawan na yun, hindi lang niya alam kung saan. Manong Tasyo, tawag niya sa matandang abala sa paglilinis ng kotse niya. Bakit, sir? Linapitan siya nito. Sino ho ang nagbigay nito sa inyo, Manong? Nakita ko lang sa ibaba ng L-gate yan, sir. Ano ho bang nakalagay? Tanong nito. Iniabot niya sa matanda ang sulat at litrato. Siya raw ang nakabangga sa amin noon ni Rebecca, Manong. May pagkakahawig kay Berna, sir. Humahangos na tawag ni Manang Rosing, pababa ito ng hagdan at halos hindi magkanda-ugaga. Bakit ho, Manang? Mabilis niyang tanong rito. Si Janela, sir, inaapoy ng lagnat. Tumayo siya at mabilis na umakyat sa hagdan patungo sa kwarto ni Janela, naabutan niya itong nanginginig sa kama. Mabilis niya itong binuhat, at muling tinungo ang hagdan pababa. Manong, ang kotse ko, bulyaw niya rito. Mabilis naman itong kumilos at pinaandar ang kotse niya. Ito na ang nag-drive habang kalong niya si Janela sa backseat. Mataas ang lagnat nito at nakakapaso. Daddy, si Mommy, mahinang sabi nito habang nakapikit.
Manong bilis utos niya rito, malapit na tayo sa hospital, sir. Anak, please hold on. Anak please, nakarating sila sa hospital na tanging boxer shorts lang ang white sando ang suot niya. Mabilis namang tumulong ang mga nurses nang makita sila ng mga ito na papasok sa hospital. Habang nakahiga sa stretcher si Janella ay ilang beses niyang sinabunutan ang sarili niya, hindi niya alam ang gagawin niya habang inaasikaso ito ng doktor at nurse. Sir, tinapik ni Manong Tasyo ang magkabilang balikat niya, matapang si Janella, sir. Gumaan ang loob niya sa sinabi ng matanda, habang ginagamot si Janella at nilalagyan ng mga dextrose ay nakakuyom ang mga kamao niya, sobrang kinakabahan siya sa sitwasyon ng anak niya. Dok, anong sakit ng anak ko? Mataas ang lagnat niya kaya nanginginig siya. Nabigyan na namin siya ng paracetamol para bumaba ang lagnat niya, maya-maya magiging okay na rin muli siya, pagpahingain muna natin ang bata, reresetahan na lamang kayo ng nurse ko para sa gamot. Nilagyan namin siya ng dextrose para hindi siya ma-dehydrate dahil sa init ng katawan niya, tatanggalin na lamang ito ng nurse kapag maayos na ang bata, paliwanag nito habang inilalagay ang stethoscope sa bulsa ng doctor's suit nito. Nakahinga siya ng maluwag sa sinabi nito, pinasalamatan niya ito at agad nilapitan ang anak niya. Nang makaalis ang doktor ay nagtungo naman si Manong Tasyo sa cashier at sa bot-ika. Napansin siguro nito na wala siyang dalang pera kaya ito na mismo ang umasikaso sa kailangan ni Janella. Nang nagkaroon ng malay ang anak niya ay agad niya itong niyakap. Thanks God, bulalas niya kasabay ng pagpatak ng luha niya sa mga mata. Daddy, where are we? Tanong nito na nililinga ang paligid. We're here in the hospital, piinunasan niya ang luha niya at kinalas ang pagkakayakap dito. Bigla itong sumiksik sa dibdib niya, let's go home, Daddy, ayoko po rito sa hospital, umiiyak na sabi nito, nang makita nito ang nakasaksak na dextrose ay nagtitili na ito at nagsisipa sa kama. Nilapitan siya ng nurse at hinawakan ang braso ni Janella. Gustong bigyan ng pampatulog si Janella bago nito tanggalin ang dextrose ng anak niya, bumaba na ang lagnat nito. Nurse, tawag niya rito habang tinatanggal nito ang dextrose ni Janella. Pwede ba kitang kunin na personal nurse ni Janella? I'm Sandro. Sandro Villamor, tuloy nito sa sinasabi niya, kinagat nito ang ibabang lobby at tumingin sa kabuuan niya. Kilala mo ako, yumalukip-kip siya at nakipatitigan dito. Oo naman, sino ba naman ang hindi makakakilala sa nag-iisang hot widow sa lugar natin? Tumingin ito sa alaga niya na nahihimbing sa pagitan ng hita niya, sorry pero full load na kasi ako, Mr. Villamor. Ibinaling nito ang tingin sa dibdib nito. Baka kung anong gawin niya sa nurse na kausap niya, mabuti na lamang at mabilis na natapos si Manong Tasyo sa lahat ng kailangan ni Janella, umalis ang nurse sa harapan niya pagkatapos nitong tanggalin ang dextrose ng anak niya, hindi na siya nag-abalang tanungin ang pangalan ng nurse tulad ng madalas niyang gawin noon. Seryoso na kasi siya ngayon sa isang babae, itinuon niya ang atensyon kay Janella na mahimbing na natutulog. Uuwi na ba tayo? Sir, pinagtitinginan ka na kasi ng mga staffs dahil sa suot mo, ngumisi ang matanda sa kanya. Nakakahiya na ba, Manong? Pabirong tanong niya rito. Medyo, sir, pero gwapo pa rin naman kayo kahit anong suot ninyo, nag-thumbs up pa ito sa kanya. Tumingin siya sa paligid, tama nga ito, pinagpipiestahan na nila ang kagwapuhan niya. Napangiwi siya dahil pati matanda nakatingin na sa kanya. Nasaan ba si Sandro? Manang bulyaw na tanong ni ng Madison. Nang makapasok sa mansion ni Sandro, may kasalanan pa ito sa kanya kaya kailangan itong magpaliwanag, kagagaling lang niya sa Manila pero agad din siyang umuwi para kay Sandro. Wala ho siya, ma'am, nasa hospital ho, isinugod nila si Janella dahil mataas ang lagnat, hinarang siya nito papasok sa bahay ni Sandro, tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Katulong ka lang dito pero kung makaasta ka para kang may-ari, hindi mo ba ako kilala? Dinuro niya ito gamit ang pouch na hawak niya. Ma'am, katulong nga po ako pero si Sir Sandro ang amo ko at hindi kayo, kaya wala kayong karapatan para insultuhan ako ng ganyan, kaya kung pwede lang po umalis na kayo. Akma niya itong sasampalin pero pinigil niya ang sarili, kumaibat ang labi niya at tinungo ang garden sa harap ng bahay nito. Hinayaan naman siya nitong umupo roon. Hindi na ako magpupumilit na pumasok dyan sa loob ng bahay ni Sandro, hihintayin ko siya rito sa labas.
Umalis ang katulong sa kinatatayuan nito. Sa isip niya gusto niya itong bigyan ng leksyon, may araw din sa kanya ang matandang yon. Habang nakaupo siya sa silya napansin niya ang naiwang sulat at larawan sa ibabaw ng lamesa, pati tasa na may laman pang kape ay naroon din. Kinuha niya ang larawan at binasa ang sulat, so hanggang ngayon pala si Rebecca pa rin, sambit niya sa kawalan. Tinitigan niya ang larawan ng isang dalagita, 7 years ago, that means dalaga ka na ngayon, tanong niya sa larawan. Itinupi niya ang sulat at larawan at saka inilagay sa pouch niya. Hindi na dapat hinahanap ang mga taong wala na, bulong niya sa sarili. Naglabas siya ng isang stick ng sigarilyo at saka sinindihan iyon gamit ang maliit niyang lighter. Habang hinihit-hit ang sigarilyo ay nakapako ang tingin niya sa bahay ni Sandro. Gagawin niya ang lahat para mapasa kanya ito para mahalin din siya nito, ang kailangan lamang niya maging mabuti sa lahat ng mga taong nakapalibot dito kahit na hindi talaga niya gusto. Sa di kalayuan ay napansin niya na may kausap ang katulong sa telepono, batid ni Madison na isinusumbong siya nito dahil sa paraan ng pinakanak ang pagtingin nito sa kanya. Inilagay niya sa maliit na ashtray ang sigarilyo niya at saka akmang susugod dito ngunit bigla na lang may dumating na isang di pamilyar na tao, nakasakay ito sa gray na kotse. Agad itong pinagbuksan ng matanda, kunot noong tumingin siya sa gawin ng babaeng papasok sa loob ng gate. Nakasuot ito ng hanging blouse na kulay pink at denim short at black sneakers. May ipinaabot lang itong paper bag sa katulong bago ito muling sumakay sa kotse nito. Nang makalapit sa kanya ang matanda ay sinite niya ito. Sino naman yun? Kunot noong tanong niya rito. Siya si Berna, kaibigan ni Janella. Ma'am, umarko ang kilay niya sa sinabi nito. Kaibigan ni Janella? So it means na kaibigan din ito ni Sandro? Kaya ba siya nito hindi na pinapansin dahil sa babaeng yun?